At kaugnay sa bakbakan ng militar at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF, makakapanayam natin ngayong umaga si Colonel Dixon Hermoso, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Magandang umaga po, Colonel Hermoso. Good morning, Cara, sa mga nakikinig at nanonood sa iyo ngayong umaga. Okay, Colonel Hermoso, alam naman natin na kamakailan lang ay nagkaroon na ng pirmahan yung gobyerno at ang MILF kaugnay dito sa huling annex ng Bangsamoro Framework Agreement. Now, may ibang mga nagsa-speculate na baka daw itong opensiba ng militar ay may kaugnayan dito sa pagkakapirmang ito. Ano po ba talaga, sir, ang nangyari? Matagal na po ba itong opensiba ninyo sa laban sa BIFF o may kaugnayan ba ito doon sa naganap na paglalagda kamakailan? Well, unang-una po, I would like to correct the misimpression na ito'y may bearing doon sa recently signed normalization annex last Saturday in Malaysia, no? Right. Yung law enforcement operation na we launched together with the police of Maguindanao yesterday, kadugtong po ito nung mga ginawa namin na mga law enforcement operations sa mga nakaraang buwan at taon dahil sa excesses ng BIFF in the provinces of North Cotabato and Maguindanao. Kung inyo pong marirecall, last September of last year, inatake nila yung Midsaya wherein may mga pinatay silang sibilyan at pinugutan ng ulo at ng hostage pa ng mga guro. At presently, yung mga pambobomba at saka yung pag-aatake sa mga military and police detachments and yung extortion na ginawa nila doon sa irrigation project ng NIA sa Pikit, Cotabato. So napuno na po yung tao at saka yung gobyernong lokal. Kaya po tinuloy-tuloy natin yung paghahabol dito sa kanila na nagsimula kahapon. So ibig sabihin, with or without the signing of the normalization annex, ay itutuloy nyo pa rin itong opensiba na ito, sir? Yes, precisely. Dahil naman yung pag-commit ng krimen na walang pinipiling oras o araw. Kaya 24/7 din yung aming paghahabol sa mga taong miyembro ng BIFF na involved sa mga krimen na nangyayari dito sa Central Mindanao. Okay, sir. Can you give us an idea kung ano po yung nangyari kahapon exactly? At ilan po yung nasawi na dito sa engkwentrong ito, sir? Kahapon nagkaroon ng intense fight dahil ayaw namang tanggapin yung mga warrant of arrest na isiniserve ng pulis doon sa Barangay Ganta ng Sheriff Saidona Mustafa Town dahil they established their stronghold in that area. So nagbakbakan po ng umaga at nagtapos ito ng alas 4 ng hapon. Ano? At may mga naitala tayong casualty. Sa hanay po ng kasundaluhan, meron po tayong 2 slightly wounded na sundalo at okay naman sila ngayon. However, dun sa BIFF, as what we got from the ground, may 17 na nasawi. At patuloy pang biniberipika natin itong iba dahil ito'y meron pang mga susunod na bilang dahil yung Barangay Peace and Order Council kasama ng Kasundaluhan at Kapulisan siyang nagbiberipika ngayon. May mga nahuli po ba kayong pinuno ng BIFF, sir? Wala, but we recovered several improvised explosive devices na handa nilang ilalatag sa mga inosenteng lugar ng Central Mindanao at sa mga sundalo at pulis na tumutugi sa kanila. At mayroon ding mga baril na na-recover na yung tropa natin sa baba. Sir, itong BIFF, correct me if I'm wrong, ito'y breakaway faction ng MILF, right? Galing sila sa hanay ng MILF pero yung kanilang ideolohiya is more on extortion, pananakot, but it is not about the same what the MILF kung ano yung gusto nilang mangyari na autonomiya. So, oppose sila sa ongoing talks ng ating gobyerno at ng MILF. Ayaw nilang matuloy. Katunayan, kung ang ating dalawang panel ay nasa Malaysia, siya namang pagmamayagpag nila dito sa ground. So, kung inyong mamarapatin to revisit yung mga nangyari in the past, like for instance, yung pag-aatake nila sa National Highway in Gindulungan and Talayan, that was the time na nasa Malaysia yung ating panel, yung pag-atake nila sa Midsaya. So, tinataon nila ang nagpaparamdam. Sinasamantala po nila kung kailan nandun sa ibang bansa yung ating panelists. Yes, dahil salungat sila sa usaping pangkapayapaan. So, in a way, parang nagko-call ng attention ninyo. Parang ganun po, sir. Yeah, precisely. Nagpapapansin.
This is a small group na ayaw nila ng mapayapang solusyon sa problema dito sa Mindanao. And when you say small group, gaano kaliit itong grupong ito, yung puwersa nitong BIFF? Nung ito'y maitaboy natin, galing doon sa Perez Hill ng Gindulungan and Talayan ng Maguindanao noong nakaraang taon dahil hinarangan at sinarahan nga nila yung kahabaan ng highway, tumakbo ito dito sa bundok ng Rena Rihente, which is the boundary of Sharif Saidona, Mostapa, and Dato Piang towns of Maguindanao and Tikit of North Cotabato. So nag-put up sila ng stronghold dyan. At ito'y hindi naman lalampas o bababa sa 100 na BIFF members kasama na yung hardliners nila at saka yung mga may bandwagon mentality lang. And kapag ito'y pinapasok na ng ating kapulisan at kasundaluhan, lumalaki yung bilang dahil may mga relatives din sila that belongs to other armed group, yung mga private armed groups na Pero yung nasa paligid. core group, 100 lang. Yes, more or less, nasa 120 at ang hardline dyan is 10%, about 10 or 20. Alright, sir. Meron po bang mga naapektuhang sibilyan dahil po dito sa bakbakan na ito, sir? I understand meron na pong mga nagsilikas. Yes, bago po natin inilunsad yung law enforcement operation, mayroon tayong proper coordination with the local government unit ng North Cotabato and Maguindanao at ARMM, at naabisuhan yung mga civilian na maapektuhan na lumisan panandalian habang ongoing yung operation. At may coordination din tayo sa MILF through the peace mechanism, CCCS and AJAG. Kaya yung MILF, they're securing their communities and their people na hindi sila mapasukan nitong BIFF. So maraming coordination, kaya alam natin kung saan yung magsisilikas, kaya na-realign din ng local government unit yung mga interventions para ma-mitigate yung plight ng mga IDPs. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Dixon Hermoso, tagapagsalita ng 6th Infantry Division ng Philippine Army. Thank you, sir. Maraming salamat and good morning.